Ito po yung isa kong halaman sa garden na napopropagate po gamit po yung tinatawag pong leaf propagation. Ito nga lang pong halamang ito ay maganda rin kaso ko po alam ang kanyang ID nung mabili ko. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong maghahalaman? Ito po ako sa harapan po ng aming bahay. Nagkakape-kape po muna ako habang hindi pa po ako nag-uumpisa sa aking mga gagawin sa araw na ito. Ngayon pong panahong ito ay nag-uumpisa na po ang ulan. Madalas na po ang pag-ulan at yun naman po ang sinasamantala ko din para po ako ay makapagtanim-tanim po ng iba't iba pong halaman. Mas madali po kasing mabuhay ang halaman pag po tag-ulan. Huwag lang pong bagyuhan at talaga pong masisira po ang halaman. Bago po ako magsimula doon sa atin pong vlog po sa araw na ito, ay ako po muna ay magpapasalamat po sa inyong lahat dahil sa marami na rin po ang suporta, natutuwa, nagmamahal, nagsusubscribe sa aking simpleng video at malaking bagay po yun sa akin kasi para po lalo po akong ganahan magawa ng mga video. Pwede po siya nagpapasalamat lalo na po dun sa aking mga taga-suportang kasamahan sa trabaho, mga tunay na kaibigan. Kahit po hindi tunay, basta po sumusuporta po sa akin. Lalo na po dun sa ibang tao na hindi ko po kilala na pag nakikita po o napapadaan po ang aking video at nagkataon pong napanood at natuwa, nasiyahan. Nagugustuhan na rin pong mag-subscribe. Ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Ang paghahalaman po ay talaga po namang masarap din po at nakakaalis din po ng stress. Pag po kayo may mga konting isipin, punta lang po kayo ng garden. Pag nakita po ninyong maayos, maganda po ang inyong halaman, buhay na buhay, namumulaklak, nagbibigay po ng bunga. Wala po yung ating mga isipin at para po mas gumagaan po ang ating loob. Kaya po tama po sa atin na tayo po ay maghala-halaman para po makapokus po din tayo sa kanya. At hindi po tayo laging ang isip po natin na nakapokus dun sa mga bagay na para pong nakakapagpasakit pa po ng ating ulo. Kaya po sa panahon pong ito, enjoy po natin ang ating paghalaman. Maya po punta po ako sa garden para po umpisahan po yung ating video, yung ating pong gagawin sa araw na ito. Gusto ko po munang i-flex po sa inyo yung ating pong mga halaman na kung natatandaan po ninyo ay atin pong tinirim o binawasan po natin ng sanga. Tulad po ng bougainvillea na halos kinalbo po natin. Titinan po natin kung tama po ba yung ating prosesong iyon na i-trip, alsa ng dahon, i-hard pruning. So titinan po natin, i-flex ko po yun sa inyo. Pong rubber tree, ang isa po sa halaman na kung natatandaan po ninyo ay binawasan po natin o nag-cut po tayo. Pinutulan po natin dahil masyado na po siyang mahaba at yung kanya pong pinutol ay ating pong pinropagate. Mapapansin ninyo na yung ating pinagputulan ay may umuusbong ng mga panibagong sanga. Kaya po nakakatuwa, di na po siya ganun kataas, mababa na lang po pero may umuusbong na po siyang mga bagong sanga. Kaya po ang rubber tree pagka sobra na pong taas, dapat po talaga siyang putulan kasi magiging parang puno na po siya. Mahirap din naman po pag sobrang taas. Ito naman po yung ating bougainvillea na atin pong tinirim. After po niyang mamulaklak, ang ginawa po natin noon ay bawasan po natin ang kanyang mga sanga. Ang iba pong sanga ay ginamit po natin for propagation gamit po yung ICM method. At nung maalsa na po natin ang sanga, ang sinunod po natin ginawa ay halos inalsan po natin ang dahon at kinalbo po natin siya. Ito po ang epekto ng ating ginawa. Mapapansin po ninyo, parang mas maganda po ang kanyang itsura. May naglalabasan na pong dahon, mas magaganda po ang dahon para pong masigla po siya. At pagdating po ng tamang araw ay mamumulaklak na po ulit siya.
Tayo po ay nakapag-propagate na ng succulent at ng cactus. For today po, ang gagawin naman po natin ay papakita ko naman po yung sa paraan ng pagpropagate po ng iba pong mga halaman gamit po yung tinatawag na leaf propagation. Nakakatuwa din po yung ganung proseso. Kaya lang po, ang halaman po ay medyo matagal ang paglaki kasi po galing siya sa dahon. Nakakatuwa din po magpadami dahil mag-uumpisa pa po siya. Kung sakali po siya ay buhay, magkaroon po ng bagong halaman, di napaka-cute naman po niya pag itinanim kasi medyo maliliit po. Galing po kasi sa dahon. For today's video po, tayo po ay magpo-propagate naman yung pong gamit naman po yung prosesong leaf propagation. Ito po yung isa kong succulent na atin pong gagawan po ng tinatawag na leaf propagation. Kita ko po, ipeplex ko po sa inyo yung video ko po nung ating video ng succulent kung saan po tayo ay nagpropagate ng succulent at inalis po natin yung kanyang mga dahon. At yun naman po ang gagawin nga natin sa ating video ngayon na tinatawag na leaf propagation. So, ito ko po yung tinatawag pong leaf propagation po ng succulent. Ito po ay hindi natin itatapon kasi po ito ay aayusin ko at magkakaroon din po tayo ng video ng leaf propagation. Ito po ay dito po sa dahong ito, maglalabas po siya sa pinakadulo po niya, yung ito po dito po ng panibagong succulent. Makakatuwa din po ito. Makapagparami po tayo pag gusto po talaga natin na succulent. At ang succulent po ay napaka-cute po. Ito po ay pag nilagay po sa maliit na pots ay maganda rin pong pang giveaways. Ito po yung halaman na binili ko noon sa Padre Garcia. Nagandahan po kasi ako sa kanyang dahon. Kulay green po, tapos ang pinakatabi po ay kulay pink. Binili ko po siya pero hindi ko naman po alam kung ano po ang tawag sa halamang ito. Ako lang po talaga ay natuwa, nagandahan. At ito pala pong halamang ito ay isa rin po pala sa pwede pong ipropagate gamit po ang kanyang dahon. Ang nakakatuwa din po sa halamang ito ay napakadali po niyang i-propagate through cuttings. Kasi po, anong putulan ko po, nung itanim ko po yung aking kinat sa kanya, ang dali din pong mabuhay. Tapos, nakakatuwa din po siya dahil yung pinagputulan po niya, kung pinutulan po siya, ay naglalabasan po agad yung kanyang mga bagong sanga at bagong dahon. Kaya po, pakadali po niyang paramihin at nakakaakit ang kanyang kulay. Ito po yung propagation ko sa kanya. Ayan po ay true cuttings na tinusok ko lang po ay buhay na din po. Kita po ninyo. Ang dali po niya talagang paramihin. Ito naman po ngayon ang kanyang dahon. Tulad po nung ating succulent, ipopropagate po natin siya gamit po yung tinatawag na leaf propagation. Sarap din po siyang alagang halaman dahil dali po siyang mapapadami. So ito po yung ating leaf propagation po ng halamang ito. Nilagay ko po sa maliliit na pots at mapapansin nyo po ay tinutubuan na po yung isa pong pots po na nilagyan ko dati nung mga nauna pong dahon. Kaya po nakakatuwa. Ito naman po ang leaf propagation natin ng ating succulent. Kita din po ninyo, maglalabasan din po diyan ang mga bagong succulent na atin pong padadamihin dahil ito po ay maganda pong ipang giveaways. Lalo na po kung may birthday, mga debut. Ito po yung sample po nung dahon na pinopropagate ko gamit po ang leaf propagation. Ito po ay nauna na sa kanila kaya po mapapansin ninyo may nagsusulputan na pong bagong halaman. Nakaka-amaze po, nakakatuwa po. Ilalagay-laan nyo po siya sa isang pots at siya magtutuloy-tuloy na po siya lumaki at maging bagong halaman. Kaya po madali lang po ang propagate gamit po yung leaf propagation. Nakakatuwa din po, masaya din po at nakakaaliw-aliw po, nakakapalipas din po, pampalipas din po ng oras.
Papalubog na po ang araw. Napakaganda pong tingnan po ng kalangitan. Sa araw pong ito ay naging makabuluhan po ang aking araw dahil may nagawa na naman po ako sa garden na gusto kong gawin. Kapag propagate na naman po ako ng halaman, gamit naman po ang ibang method. Kaya po, kung kayo po ay mahilig sa halaman, sana po at napapanood po niyo ang aking video, sana po ay magustuhan ninyo. Sa lahat po ng nakakapanood ng aking video at nasisiyahan, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Salamat din po sa lagi pong sumusuporta sa akin at lalong higit po dun sa nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa po. Maraming pong salamat. Bye-bye po.